in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 17. Tinungo agad ni Dylan ang elevator para makabalik na sa kanyang presidential suite dahil na rin sa mga titig ng kanyang kapatid na parang may ibig sabihin. Nagpaalam siya sa tatlo pero nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata na sinusundan siya ng kanyang kapatid. Dylan! Tawag ni Samantha sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad. Yes ate, sagot niya dito. Magtapat ka nga sa akin, Dylan. Bakit hinayaan mo siya basta na lamang umalis? Samantalang obses na obses ka doon. Anong pinaplano mo or ano ang ginawa mo? Kilala kita. Bakit biglang nagdesisyon si Cathy na umuwi ng probinsya nila? Tanong ni Samantha at tinitigan siya ng diretso sa mata. Dylan smiled. I love her so much ate, pero hindi ko siya pag-aari. May karapatan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Sino ako sa buhay niya para pigilan siya? Kung ano man ang dahilan ng biglang pag-alis niya, wala akong kinalaman. Pagsisinungaling niya sa kapatid. Samantha sigh. I'm sorry. Naninigurado lang naman ako eh. Maiwan na kita. I'm sorry ate. This is the first time that I lied to you. Sana mapatawad mo ko. Pabulong na sambit niya habang papalayo si Samantha. Napabuntong hininga siya. Hindi siya makapaniwala na sa buong buhay niya nagawa niyang magsinungaling sa kapatid at dinamay niya pa si Cathy na magsinungaling din para lang mailihim ang pang-blackmail niya dito. Napakamot siya sa batok. Monteverde? Tawag ni Leia. May kailangan ka Reyes? Kunot noong tanong niya dito. Himala kasing hindi maldita ang boses nito ngayon. Wala naman. Tipid nitong sagot. In love ka kay Cathy, no? Putol ni Leia sa kanyang sasabihin. If I say yes, tatawanan mo ko? Sagot niya dito. Grabe ka naman, tatawanan talaga? Ganun na ba ako sama sa'yo? So in love ka nga? Tanong ulit ni Leia. Silence means yes, Monteverde. Well, maganda naman si Cathy, mabait, matalino, magalang, complete package na. Binata ka naman. But just a piece of advice. Ingatan mo lang siya kay Angelique. Baka kasi pag nalaman nito na may iba ka ng kinababaliwan maliban siya sa babaeng nasa panaginip mo, lapain si Cathy ng cheater mong ex-girlfriend na until now hindi pa makapag-move on. Madaldal na wika ni Leia. Alam ni Leia ang tungkol sa babaeng napapanaginipan niya, pero hindi pa nito nakikita ang portrait painting. Hindi rin siguro ito nabanggit ni Samantha kaya wala itong kaalam-alam na si Cathy at ang babae sa panaginip niya ay magkamukha. Thanks sa advice, Reyes. Nakangiting wika niya. Anong thank you, ha? May bayad yun, no? Ipagluto mo ako ng favorite lunch ko mamaya. Ngising wika ni Leia. Diyan ka talaga magaling. Mandurugas ka talaga, Reyes. Bahala ka dyan. Sabay talikod sa kaibigan at pumasok na sa elevator. Pati hayang binagsak naman ni Cathy ang katawan niya sa kanyang kama. Kararating niya lang sa inupahan nila ni Trixie at kailangan niya ng sapat na pahinga para makapag-focus sa kanyang school meeting bukas. Tumingin siya sa kisame at hinayaan ang sariling makatulog. Ay shit, tatawagan ko pa ba siya? Tanong niya sa sarili. Gabi na siya nang magising at naalala niya ang bili ni Dylan na tumawag agad siya pagdating nito sa bahay. Kinuha niya ang cellphone na binigay sa kanya ni Dylan. Pagbukas niya umabot na sa 32 ang missed calls ni Dylan. Nagdadalawang isip na siya kung tatawagan pa ba niya to o hindi na. Natigilan siya at napangiti sa naisip. Inisin ko kaya siya? Sabay off ng cellphone. Manigas ka ng 2 araw, hindi mo ako matatawagan. See you on Sunday na lang. Bumangon siya at naghilamos para makapaghanda na ng hapunan. Sinusuklay niya ang kanyang buhok nang makarinig ng pagtunog ng doorbell sa labas. Tinungo niya ang gate at binuksan. Good evening, ma'am. Ikaw po ba si Miss Katrina Angela Villaruiz? Tanong na lalaking kaharap niya na base sa kanyang suot ay delivery boy ng isang mamahaling restaurant. Yes, ako nga. Sagot niya. Food delivery po. In-order po ito ni Mr. Monteverde at pinadeliver sa inyo. Pakipirmahan na lang po to. Wika ng lalaki sa may abot ng kanyang pipirmahan. Ganyan ba talagang mayayaman? Isang tawag lang lahat? Sa isip niya. Pag-alis ng delivery boy agad niyang nilakang gate at pumasok sa loob. Kinain niya ang pagkain na pinadeliver sa kanya ni Dylan at naghabat. Pagkatapos tinungo niya ang kanyang study table at nagsimulang gumawa ng kanyang resignation letter.
Maagang umalis ng bahay si Cathy para umattend ng kanyang meeting. Pero dahil sa traffic dulot ng 2 kotse na nagbanggaan na kanyang nadaanan, na-late siya ng 5 minutes sa oras na itinakda ng kanilang school principal na dapat sana sa oras na yun ay nakapag-start na sila ng pagpupulong. Nahihiya siyang pumasok sa loob ng principal's office dahil siya na lang ang kulang doon. Good morning, bati niya sa lahat at pilit ng umiti. Tuloy ka, Miss Villaruiz. Hindi ba nagsisimula ang meeting? Nakangiting wika sa kanya ng co-teacher niya at pinaupo siya sa tabi nito. Kompleto na tayo, so let's start. Panimula ng principal na agad naman nilang sinang-ayun ng lahat. Ngumiti ang kanilang principal bago magsalita. Tinakbo ni Mrs. Go ang funds ng ating eskwelahan para sana yun sa renovation ng 2 classroom natin. Pero sabi nga nila, pag may nawala, may panibagong darating. May tumawag sa akin kanina lang at willing daw siyang mag-donate ng pera para sa renovation ng classroom at magdadagdag pa siya para makabili tayo ng mga bagong computers. Talaga? Wow, that's good news. Masaya ang boses ni Cathy. Yes, pero hahabulin pa rin natin si Mrs. Go. Wika ng principal. Sino bang bagong sponsor natin? Ang yaman naman niya? Tanong ng co-teacher niya. Ay, mayaman talaga yun. CEO at may-ari siya ng Dam Advertising Company, si Mr. Dylan Alexander Monteverde. Sagot ng principal. Gulat na gulat si Cathy sa narinig. Sa sobrang gulat, natabig niya ang basong may lamang tubig na ininuman at nabasa ang kanyang co-teacher na katabi. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nataranta at hinging pa umanin niya. Okay lang, may dala naman akong ekstrang damit. Bakit ba kasi gulat na gulat ka? Hindi ka ba pamilyar sa mga Monteverde? Tanong ng kanyang co-teacher. Umiling lang siya dito. I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya. It's okay, Miss Villaruiz. Tatapusin ko lang ang meeting natin at mamaya na ako magbibihis. Wika nito. Ang meeting natin na to ay para sana ito sa gagawin nating paraan para mapalitan ang funds na tinangay ni Mrs. Go habang tinutugis siya. But since may Mr. Monteverde na nagsolve ng ating problema sa isang iglap lang, our meeting is over. Paliwanag ng kanilang principal. Nagpaiwan siya sa loob ng kanilang principal's office at kinausap ang kanilang principal tungkol sa kanyang pag-resign. Niyakap siya nito at hinagod ang kanyang likod. Nangihinayang ako sa iyo, Miss Villaruiz. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Tanong sa kanya ng principal. Yes po, mami. Salamat sa lahat ha. Naiiyak niyang tugon dito. Kasama ang kanyang co-teachers na hindi makapaniwala sa kanyang biglaang pag-resign, pinuntahan niya ang kanyang classroom para kunin ang kanyang mga importanteng gamit na naroon pa. Tinulungan siyang magbitbit at inihatid sa gate ng eskwelahan para mag-antay ng taxi. Lagpas kalahating oras na siya sa labas ng gate nag-aabang pero wala pa ring taxi na dumadaan. Hanggang sa may tumigil na isang tinted na kotseng itim sa kanyang harapan. Ma'am, pinasundo po kayo ni Sir Dylan. Wika ng isang lalaking bumaba sa kotse at isa-isang nilagay sa car compartment ang kanyang mga dala. Namumukha niya to dahil ito yung isa sa nakatabi niya sa loob ng helicopter at naghatid sa inuupahang bahay nila ni Trixie kahapon. Napabuntong hininga na lang siya at walang nagawa kundi ang sumakay. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 18. Napabalik ko si Cathy ng bangon nang marinig ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell sa labas. 12:00 na ng tanghali at nakita niya sa bintana na nag-aantay sa labas ang isang driver at 2 tauhan ni Dylan na magsusundo sa kanya. Napakamot na lang siya ng ulo nang maalala na hindi niya pala naset ang kanyang alarm clock bago matulog. Buong araw siyang naglinis ng loob at labas ng bahay kahapon. Dinamay na rin niya ang kwarto ni Trixie para matuwa naman ito pagbalik. Pagkatapos, pinuntahan niya ang may-ari ng bahay at nagpaalam ng maayos na aalis na siya kinabukasan. Inaabot naman siya ng madaling araw sa pag-iimpake ng kanyang 3 maletang damit at isang maliit na karton na may laman na papeles at mga importanteng gamit sa loob, tulad ng picture frame ng kanyang lola Eva. Pasensya na po, tinanghali na ako ng gising. Hinging pa umanhin niya sa 3 pagbukas ng gate. Ma'am, bilisan niyo na, baka maabutan kayo ng kaibigan niyo. Wika ni Mang Berto na driver ni Dylan. Wait lang po maliligo lang po ako. Magalang na boses niya at pinapasok ang 3 para dalhin na ang kanyang mga gamit sa kotse.
Nagsuot lang siya ng white denim skinny jeans at black knitted sleeveless top at tinernohan niya to ng doll shoes. Bakat na bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan sa kanyang suot at inulugay niya rin ang kanyang buhok. Hindi tuloy naiwasan ng tatlo na hindi matulala paglabas niya sa gate. "Tara na ma'am, wala na kayo nakalimutan?" tanong ni Mang Berto. "Tara na po." Malungkot na boses niya. Nakatingin siya sa bintana habang papaalis ang sasakyan. Nangilid ang mga luha niya sa pisngi. Iniisip niya si Trixie, baka may bago to na walang kasama at makakausap pag-uwi. "I'm sorry Trixie, kailangan ko tong gawin para sa mga mahal ko sa buhay. Ipagdadasal kita palagi." Mainang sambit niya at nagpunas ng luha. Halos 1 oras din ang kanilang ibiniyahe bago tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na gate na may magarang 3 palapag na bahay sa loob. Namangha siya sa ganda at laki ng bahay ni Dylan. Ngunit napalitan ng kaba ang kanyang pagkamangha nang makita si Dylan na nakatayo at naka-cross arms sa main entrance door ng bahay. May kausap itong babae na sa estimate niya nasa 50 na ang edad nito. Lalong tumindi ang naramdaman niyang kaba nang makita ang matalim na tingin ni Dylan nang makita ang papalapit na kotse. Mang Berto, kanina pa po ba nakauwi si Dylan?" Her voice is shaking. "Kanina pa ma'am," sagot nito sa kanya. "Ha? Bakit hindi niyo malang sinabi?" Napakamot siya sa ulo. "Hindi naman kayo nagtanong mami," sagot ni Mang Berto na nagpakagat labi sa kanya. Huminto ang kotse sa harapan ni Dylan. Pakiramdam niya na walan siya ng lakas nang bumaba ng sasakyan sa sobrang kaba. Nakikita niyang isa-isa nang binaba sa kotse ang kanyang mga gamit at ipinasok naman sa loob ng bahay ng 2 katulong. Nanatili siyang nakaupo sa loob at napapikit na lang nung makitang papalapit si Dylan sa kanyang kinaroroonan. Binuksan nito ang sasakyan at walang ano-ano ay sinunggaban nito ang kanyang leeg. He bit the skin and sucked for about 30 seconds. She bit her lower lip dahil nagluluha na ang mata niya nang bitawan ni Dylan. "Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Halos patayin mo ako sa pag-aalala sa'yo dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko," he said and gritted his teeth. "I'm sorry." Tanging salita na lumabas sa bibig niya sabay iwas. "Hindi pa ako tapos." Galit na boses nito. Kinuha ni Dylan ang kanyang 2 kamay at tinalian ng seatbelt. Pagkatapos inangkin nito ang kanyang mga labi at pinasok nito ang kanyang dila at saka ginalugad sa loob. Halos maubusan siya ng hininga sa halik na mapagparusa ni Dylan. Hanggang sa ang mga luha na pinipigilan niya kanina ay kusang pumatak ng kagatin nito ang kanyang pang-ibabang labi na halos magdugo na. Tumigil naman si Dylan sa ginagawa nang maramdaman ang pagbasa ng kanyang pisngi. Binitawan siya nito at tinitikan. Ang kaninang galit itong muka ay napalitan ng awa ng magtama ang kanilang mga mata. Hinalikan siya nito sa noo at niyakap ng mahigpit. Tinanggal ni Dylan ang seatbelt na nakatali sa kanyang kamay at binuhat siya papasok sa loob ng pamamahay nito. "Welcome to your new home," wika ni Dylan nang ibaba siya nito sa living room. Isa-isang tinawag at pinakilala ni Dylan sa kanya ang lahat ng kasama nito sa kanyang bahay. "Napakaganda niyo sa personal, Ining. Ngayon napatunayan na ni Dylan sa akin na hindi siya baliw." Natatawang wika ni Manang Rosa at niyakap siya. "Salamat po." Tugod niya at gumanti din ng mahigpit na yakap. "Huwag mo naman akong ipahiya, Manang Rosa," pabirong salita ni Dylan. "Masaya lang ako, iho, dahil totoong tao na ang makakausap mo. Hindi na yung painting sa master's bedroom mo." Masayang boses ni Manang Rosa, sabay tapik sa braso ni Dylan at nagpaalam na napupunta na sa kusina. Napailing na lang si Dylan. "Gutom ka ba?" Tanong sa kanya ni Dylan nang maiwan silang 2 sa sala. "Hindi," tipid niyang sagot. Tinawag niya ang isang katulong at agad namang lumapit. "Sumunod ka kay Bibian para makapagbihis ka na. Pinaayos ko na sa taas lahat ng mga gamit mo. Puntahan mo ako sa opisina ko kapag tapos ka na," he commanded. Sinunod niya lang ang utos ni Dylan at dinala siya ni Bibian sa master's bedroom. Bumungad sa kanya ang portrait painting na nakasabit sa taas ng headboard ng emperor-sized bed ni Dylan. "Tem, ganito ba talaga siya kabaliw sa mukha ko?" sa isip niya. Inihagis niya sa kama ang kanyang bag at tinungo ang bathroom tsaka nagbihis ng kanyang damit pambahay.
Inayos niya ang kanyang sarili tsaka itinali niya ang kanyang mahabang buhok at nilagyan ng concealer ang love bite ni Dylan sa kanyang leeg. Nakakatakot siyang magalit. Mahinang sambit niya. Hinatid siya ni Vivian sa tapat ng pintuan ng opisina sa bahay ni Dylan. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Naka-cross arm si Dylan at nakatayo sa may bintana nang buksan niya ang pinto. "Come here." Wika nito at lumapit sa kanyang desk. Agad naman siyang lumapit at umupo sa upuan na nasa harapan ng kanyang desk. May hawak na 2 credit card si Dylan at inabot sa kanya. "Use this. Buy everything you want. Basta huwag kang aalis ng bahay na hindi kasama si Mang Berto at 2 bodyguards mo. Mag-ingat ka lagi tuwing aalis ka at siguraduhin mong walang makakakilala sa'yo." Mahina nitong boses. "Hindi ko naman kailangan yan eh." Pagtatanggi niya. "Kukunin mo ba o hindi?" He asked in anger tone. Bumalik ang takot na naramdaman niya nang marinig ang galit na boses nito. Nanginig ang kanyang tuhod nang tumayo si Dylan at lumapit sa kanya na parang may hinahanap. Dumako ang kamay ni Dylan sa leeg niya at binura ang concealer na kanyang nilagay. Napapikit siya nang maramdaman niya ang init ng hininga ni Dylan sa kanyang leeg sa pag-aakalang uulitin nito ang ginawa niya kanina na paglagay ng love bite dahil galit na naman to. Inaanda na niya ang sarili sa sakit pero dinampian lang ni Dylan ng maliliit na halik ang kanyang leeg papunta sa kanyang earlobe. "I miss you so much, baby," he whispered. "I'm sorry, Dylan." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil inangkin na ni Dylan ang kanyang mga labi.